Talaga pong ayaw tantanan ng mga damuho ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil dito sa pinakahuling ulat, mga kaibigan, ano ho, ikatlong impeachment complaint ay ikinukasa na laban kay Vice President Sara Duterte. Pinag-iisipan na daw ito ng ilang mga congressman at alam niyo kung sino nagbalita nito. Walang iba kundi ang House Secretary General na si Reginald Velasco. Ito itong yung Secretary General ng House na nung mag-file ng second complaint kahapon ng mga grupo ng mga NPA sa Kongreso, parang tuwang-tuwa pa siya at bukas palad niyang tinanggap yung impeachment complaint na inihain po ng iba't ibang mga grupo, particularly yung mga grupong left-leaning at communist-leaning lawmakers, mga kaibigan. No? Gayunman, hindi po hindi po kinumpirma nitong si Velasco ang karagdagang detalye sa napipintong ikatlong impeachment complaint laban kay BP Sara at ang posibilidad ang posibilidad po na i-file itong complaint na ito ay not later than next week. Huh? Ibig sabihin baka first thing on Monday, ngayong Lunes, darating na Lunes, baka ipapile po yung ikatlong impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero hindi pa kinumpirma nitong si Secretary General Velasco kung sino yung mga congressman, mga kaibigan, na nasa likod nito. Although sinabi na niya na kinausap na siya ng ilang congressman na sila po ay nag-iisip, may kinakasang ikatlong impeachment complaint laban po naman sa ating pangalawang pangulo. Ibig sabihin po nito, pursigido, pursigido mga kaibigan ng mga kongresista na idiin at sipain sa kanyang pwesto ang Vice President. Aba hindi sila nakikinig talaga doon sa panawagan ng Pangulong BBM at hindi sila naiintakutan. Diyan po naman sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo at ng ibang mga religious groups na magkakasapo sila ng malawakang rally laban po sa impeachment. Ibig sabihin, tandaan ho natin itong mga congressman na ito, itong mga mababatas na ito, kung sino sila at sisingilin sila sa susunod na eleksyon. Sisingilin in the sense na huwag nating iboto. Huwag na silang ilagay sa kan posisyon dahil pinagugulo nila ang sitwasyon ng ating bansa. Kanina ko pa ho binabanggit, mga kaibigan, na nakatingga yung budget ng Pilipinas for 2025. Tapos ngayon, matetengga lalo yan dahil ang unang aasikasuhin nila ay ang impeachment. Binanggit ko rin kanina na ilang trilyon na po ang utang ng Pilipinas. Bakit hindi yun ang pagtuon pansin na mabayaran po natin paunti-unti yung bayad o utang ng Pilipinas kaysa lalong paguluhin ang sitwasyon? Magrarally siyempre ang maraming tao dyan sa mga lansangan dahil marami pa rin supporters ang mga Duterte. Bakit ibang iniisip ninyo kundi guluhin lalo ang sitwasyon? Ito yung sinabi ni Secretary General Velasco. May mga congressmen na kumausap sa akin na mayroon daw silang pinag-iisipang i-file or i-endorse. Kaya on hold kami dito. Nag-iintay kami. Malalaman natin next week kung itutuloy nila yung complaint na ipafile nila. Ito ang sinabi ni Velasco kaninang umaga. Kaya pala, yung dalawang naunang impeachment complaint laban kay BP Sara na inihain po dyan sa Kongreso, nakatingga rin doon sa kanyang tanggapan at hindi pa ipinapasa doon sa tanggapan po naman ni House Speaker Tambar Romualdez. Kaya marami po tayong aabangan, mga kababayan, sa susunod po na linggo, simula sa Lunes. Dahil baka totohanin po nila ito. Itong pagpapile ng panibagong impeachment, ikatlong impeachment complaint laban po naman kay BP Sara. Maging mapagmatsyag, abangan ang mga susunod na mga pangyayari. Aba maaksyon, mga kaibigan, ang susunod na linggo natin. Hindi rin natin alam kung kailan ho sisimulan yung paglulunsad ng rally ng Iglesia ni Cristo na tutol
Diyan po naman mga kaibigan sa impeachment laban kay BP Sara. Siyempre, hindi rin pauhuli dyan sa mga magrarally ang grupo ni Pastor Apollo Kibuloy, itong Kingdom of Jesus Christ, at mga Muslim organizations dahil nga po maraming Muslim na nagmamahal sa pamilya Duterte, mga kaibigan. Di ba yung nanay ni dating Pangulong Digong is a Muslim? Napakadaming Muslim organizations, mga kaibigan, ang nagmamahal sa kanila. Kaya hindi nyo dapat na inaapi, sinisipa-sipa itong si BP Sara dahil, mga kaibigan, mas minamahal ng mga Pilipino ang sinumang underdog yung inaapi-api at magiging bida bandang huli. Ganyan no ang mangyayari pag ayaw yung kantanaan, mga kaibigan. Antabayanan ho natin. Maraming salamat, mga kaibigan. Ha? Ito po ang ating kape at balita sa Radyo Pilipino UK. Bye for now, folks.